kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Karen. Dalawa lang kami magkapatid ni Arnold. At kahit na hindi kami mayaman, nakatapos ako ng kolehiyo dahil na rin sa sipag ni Itay. Nagtatrabaho na ako noon sa isang opisina nang dumating sa akin ang tunay kong pangarap. Kaya naman, hindi ko yun sinayang. Ate Karen, salamat sa mga pasalubong, ha? Nagustuhan mo ba, Arnold? Siyempre naman, ate. Galing yata yun ng Japan. Kayo po, Inay. Itay, nagustuhan niyo po ba yung dala ko para sa inyo? Ay, ako gusto ko, anak. Ang gaganda nga eh. Pati yung mga chocolate, masarap. Salamat naman po. Kaso itong si Delphine, ewan ko ba kung nagustuhan niya. Oo nga, Tay. Bakit nga pala mula nung binigay ko sa inyo yung mga pasalubong ko, sa inyong lahat, wala na kayong kibo? Meron po bang problema? Wala, anak. Ayaw niyo ba ng mga damit na dala ko para sa inyo? Mas gusto ko kung hindi ka naaalis uli. Tay naman. Total naman, nakaisang biyahe ka na sa Japan. Naranasan mo na ang maging singer. Dito ko na lang uli magtrabaho. Kikita ka naman ng maayos dito dahil may pinag-aralan ka. Sa bagay, tama ang tatay mo, Karen. Hindi ka pa malalayo sa amin. Pero pangarap ko po maging singer, Inay. Itay. At natupad yun doon sa Japan. Pero ate, malapit ka naman sa tukso doon. Arnold, kahit saang lugar may tukso, nasa tao na lang yun kung magpapatukso. At saka, kaya ko namang ingatan ang sarili ko. Kaya sana, unawain niyo na lang ako. Dumating ka na pala, galing ng Japan, Karen. Kanina ko lang nalaman, sinabi ng isa nating kaibigan. Nung makalawa pa ako dumating, Cherry, pasensya ka na kung hindi kita na-text. Kasi kahapon nagatid ako ng mga padala ng isa kong kasama sa Japan para doon sa kanyang pamilya. Okay lang. Sabi naman ni Roda, may pasalubong ka raw sa amin eh. Oo naman. Nakuha na nga niya yun sa kanya eh. O kumusta naman ang buhay doon, Karen? Masaya ba? O syempre, masaya at masarap. Dahil enjoy ako sa trabaho ko. Nakapag-abroad pa ako. You mean, mas enjoy ka sa work mo doon kaysa dito sa Pilipinas? Aaminin ko, oo. Dahil lang maging singer talaga yung pangarap ko. Tinapos ko lang yung management course para makapagtrabaho. Kaya nung sabihin sa akin ng mami ng classmate ko na kailangan nila ng singer sa club nila sa Japan, ay naku, hindi ko na pinakawalan ng chance. O hindi ba naman bastos sa mga Japanese? Alam mo, kaya nababastos yung mga babae dahil mukha silang bastusin talaga. Grabe ka naman magsalita. Oo. Huwag kang masaktan kasi hindi naman ikaw yun. Yung tinutukoy ko, yung mga babaeng kung mag-shorts, nako, halos kita na yung singit. At yung blouse naman, kita na pati cleavage. Minsan naman, pag nakita mo yung ibang babae, mapapasabi ka na, nagdamit ka pa. Sa bagay, meron nga ganon, pero, di ba, sa abroad, nagdadamit din kayo ng sexy? Oo, pero hindi sa kalye. Tsaka hindi sa lahat ng pagkakataon. Tsaka hindi ako sumasamang lumabas sa mga customer. Yung mga hapon na customer. Tulad din yan ng mga Pinoy. May mabait, meron din naman na bastos na hapon. Meron din sa Pilipino. Kaya nga kahit nasan ka, dapat nag-iingat. Dahil kahit sa ang gubat, merong ahas. Teka nga. Bakit ba ganyan yung mga tanong mo? Kasi Karen, gusto ko rin sana maging singer. Oh? Palagay ko pwede rin naman ako dahil mahusay din naman akong kumanta. Sige. Mag-ready ka na. Sasabihin ko kay Ma'am Rosita na gusto mo mag-apply. Ay, talaga, Karen? Oo. Naku, thank you. Thank you talaga, friend.
Alvin, malalim na ang gabi, hindi ka pa natutulog. Ano bang iniisip mo? Si Karen. Bukas. Aalis na naman siya. Pangarap ng anak natin na maging singer. Alam mo naman yun, hindi ba? Dahil hindi magkaroon ng katuparan dito, kaya hinanap niya yun sa ibang bansa. At natupad naman. Alam ko yun, Lucille. Nalulungkot lang ako dahil mawawala na naman siya ng matagal sa atin. At ano malay natin kung hindi ko na pala siya makikita. Ano ka bang tao ka? Huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Maayos ang agency ng ating anak. Hindi naman yun eh. Ang tinutukoy ko tayo. Dahil matanda na tayo. Ako. Mas matanda ako sa'yo. Ano malay natin? Hindi ko na pala makikita uli ang ating anak. Ano ka ba namang tao ka? Makikita mo pa uli ang anak natin. Makakasama pa natin siya. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang ganda pala dito sa Japan, Karen. Malinis. Marami pang mga magagandang lugar dito, Cherry. Hayaan mo sa susunod nating day off, pupuntahan natin yon. Tayo din naman sa Pilipinas, di ba? Maraming magagandang lugar, maraming tourist attraction. Yun nga lang, ang iba sa mga lugar na yun hindi pa fully developed. Kahit naman ang bansa natin mismo Hindi rin kasing unlad nitong Japan. Sana dumating ang panahon na maging ganito na rin kaunlad ng bansa natin, ano? O, huwag tayong mawala ng pag-asa, dadating din ang panahon na yon. Ay, o nga pala. Oo. Ngayon narito ka na rin. Uy, sana pahalagahan mo at sinubin yung kikitain mo rito, ha? Huwag kang tumulad sa iba na one-day millionaire. Dahil kahit sa abroad ka pantatrabaho, kung hindi ka matututong sinupin yung kita mo, ay, walang mangyayari sa buhay mo. Tay, sabi niyo po sa akin kahapon sasabay kayo sa akin na umalis. Bakit hindi pa po kayo nagbibihis? Ikaw na lang ang umalis, Arnold. Hindi na muna ako papasok sa opisina namin ngayon. Bakit po? Masama po bang pakiramdam niyo? Medyo, anak, parang mabigat ang dibdib ko Naku, Tay. Dapat magpa-check up kayo sa doktor para malaman ninyo kung bakit po kayo nakakaramdam ng ganyan. At nang mabigyan din po kayo ng tamang gamot. Mawawala rin ito. Napagod lang ako masyado kahapon. Papahinga lang ako ngayon. Mawawala na ito. Oo nga pala. Huwag mong mababanggit ito sa nanay mo, ha? Oh? Bakit po? Ayokong mag-alala siya. Wala naman ito maalala ko. Po. Tatawag mamaya ang ate Karen mo. Huwag mong sasabihin sa kanya, ha? Pero, Tay... Sundin mo na lang ako, Arnold. Ayokong mag-alala din ang ate mo. Salamat at sumama ka sa akin mamasyal, Karen. Kahit na hindi kasama ang kaibigan mo si Cherry. Day off naman natin ngayon, Mark. Tsaka, matagal na rin naman kitang kilala. Bukod pa sa Pilipino ka rin na tulad ko. Kaya wala akong dapat alalahanin. Ang totoo, may gusto kasi akong sabihin. Kaya niyaya kitang lumabas. Ano yun? Nanliligaw ba sa'yo si Akiro? Yung Japanese na customer ng club na kinakantahan natin? Oo. Hindi naman. Bakit? Halata naman kasi na gusto ka niya Ikaw naman. Kung sakaling manligaw siya sa'yo, sasagutin mo ba siya? Ha? Sana naman wag. Pag sinagot mo siya, masasaktan ako.
Mark? Mahal kita, Karen. Noong pa mang unang biyahe natin patungong Japan, naramdaman ko na ito. Pero dahil may pamilya pa akong tinutulungan noon, kaya inilihim ko muna ang damdamin ko. Sana mabigyan mo ako ng chance na maipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Oh, Arnold, gising ka na pala. Gisingin mo na nga ang tatay mo para makapag-agahan na tayo. Naku, himala. Nahuling bumangon kaysa sa atin si Itay. Sabi niya sa akin kagabi, masama raw ang pakiramdam niya. Kaya hinayaan ko na lang siyang matulog. O sige na, gisingin mo na siya. Handa na ka mo ang almusal. Opo, Inay. Tulog na tulog pa rin si Itay. Tay? Tay, gising na po. Tay, handa na po ang almusal. Ba, sobra naman yata ang pagkakahimbing ng tulog ni Tay. Hindi mo lang siya gumalaw. Tay? Tay, gising na po. Tay? Bakit ganito? Bakit parang malamig si Tay? Tay? Tay, gumising kayo! Tay! Tay! Arnold! Arnold! Oh, bakit ka sumisigaw? Na paano bang itay mo? Tay? Oh, Si Tay po. bakit? Wala na. Hindi na tayo, Nay. Hindi. Delphine! Delphine, asawa ko! Delphine, gumising ka! Gumising ka! Delphine! Talaga? Sinagot mo na si Mark? Oo, Cherry. Sa bagay, mabait naman siya. Gwapo. At tulad din natin entertainer. At Pilipino rin. Gusto ko nang ibalita ito kina Inay. Kaya lang, Kaya lang. kanina pa ako tumatawag sa kanila. Hindi ko makontak. Ay, hindi bale. Ilang araw na lang naman, uuwi na tayo, di ba? Oo nga. Binili ko nga si Itay ng relo pasalubong ko. Tiyak maganda yon. Siyempre naman. Pareho sila ni Inay. At isusuot ko ito sa kanila pagdating ko. Nay, bakit hindi niyo pa po sinabi kay ate? Dahil tulad ng itay nyo, ayoko ring bigyan ng alalahanin ng ate mo. Total, pauwi na rin siya. Mabuti na yung dito na lang niya malaman ng lahat. Pero sigurado ako, mabibigla siya kapag nalaman niya wala na si Itay. Narito na ako sa bahay. May susuot ko na rin kina Inay at Itay yung pasalubong ko relo. Siguradong magugustuhan nila ito. Nay! Nay! Narito na po ako. Pumasok ka na, anak. Nay! Nay, alam nyo? Bakit may nakaburol? Sino yun? Ang tatay mo, anak. Ha? Hindi ka na niya nahintay na dumating. Hindi na siya nagising sa kanyang pagtulog, anak. Tunay na hindi lahat ng gusto natin sa buhay ay ating makakamit. Dahil hindi naman perpekto ang ating pamumuhay. Napakalungkot nang makita ko ang burol ni Itay. Hindi ko na naisuot pa sa kanya ang magandang relong aking pasalubong. Ganon pa man,
Hindi ko sinisi si inay sa nangyari. Hindi na ako nagbalik pa sa Japan. Mas pinili ko kasi na manatili na lamang sa tabi ng aking ina. Sana po kapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Karen. Ito ang aking buhay. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Mga nagsiganap: Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Karen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang individual na nahirapang patawarin hindi ang ibang tao, kundi ang kanyang sarili. Siya ay si Pearl. Madalas akong bangungutin kung natutulog. Kaya mula nang isilang kami, hindi na kami pinaghiwalay ng kwarto ni Mama. Kami ni Jewel, ang aking kakambal. Ito marahil ang dahilan kung bakit nasasabi kong napakasaya ng buhay na merong kakambal. Ngunit hindi ko inaasahang darating ang araw na pagsisisihan kong nagkaroon pa ako ng kamukha. Oh, paano ba yan? Panalo na naman kami ni Toto. Daya nyo eh! Anong madaya? Ikaw ang hindi marunong dyan maglaro ng sequence eh. Marunong ako, no? Eh, kung hindi nga dahil kay Jewel, hindi pa kayo makaka-score kahit isa eh. Oo nga. Basta, nararamdaman ko dinadaya nyo kami. Okay lang yan, Pearl. Bawi nilang tayo sa susunod na round. See? Buti pa si Jewel, marunong tumanggap ng pagkatalo. Ikaw palagi mong sinasabing dinadaya ka namin. Kasi yun naman talaga ang totoo eh. Sige. Second round na para makita natin kung ikaw talagang magaling, Pearl. Sige na. Ay, Magsiuwi na kayo. Tita naman, pangalawang round pa lang namin to eh. Oo nga naman, Ma. Ang ingay nyo. Natutulog ang tito nyo. Kasi nahilo na naman kanina. madalas nang nahihilo si Tito Dahil yata yun sa alta presyon eh. Hindi. Dahil lang kay Pearl. Ha? Nakukonsume kay Pearl. Chef! Huwag kayong maingay. Ano ba? Talo nyo pa mga teenager. Ang tatanda nyo na, ha? Pare-pareho na kayong 30 anyos. Puro lang paglilibang ang ginagawa nyo. Magsipag-asawa na nga kayo. Tita, ini-enjoy namin ang pagiging single namin. Kasi kapag may mga asawa na kami, for sure hindi na kami mabubuo ng gaya ngayon. Ay, nako, Ewan. Oh. Wala nang mga bata kayo hanggang ngayon. Wala kayong pinagbago magpipinsan. Paano si Jewel, tita? Makakapag-asawa ba itong anak mong ito? Hindi umiimik? Walang manliligaw dyan. Problema niya na yan. Ang problemahin mo yan sarili mo. Ho? Paano naman yan magkakaroon ng asawa, Ma? Hindi nga yan marunong manligaw eh. Sabi ni Mama, di ba, huwag tayong maingay. Baka magalit si Papa. Oh, huwag na kasi tayong maingay. Uy, Pearl? Pearl? Uy, nananaginip ka na naman ng masama. Gising. Gising.
Oh, uminom ka ng tubig. Nahabol daw ako, Jewel, ng... Ang ano na naman? Aso, kabayo, unggoy. Ang galing mo, nahulaan mo. Alin doon? Lahat yun. Ano? Oo, hinahabol daw kasi ako ng aso, kabayo at unggoy. Ay, matulog ka na nga uli. Matulog ka na uli. Ngayon na nga lang uli ako na naginip ng ganito eh. Nung mga nakaraang buwan, payapa na yung tulog ko. Stressed out ka na naman kasi sa trabaho mo, kaya ka ganyan. Sa bagay, tama ka. Sige na, matulog ka na uli. Buti na lang may kakambal ako. Kung wala, ay naku, hindi ko alam kung ano na nangyari sa akin. Baka matagal na akong dead ball dahil sa bangungot. Biro mo, wala man lang kabuluhan ng kamatayan ko. Hindi man lang heroic ang dating. Uy, sabi na matulog ka na uli kung ano-ano na naman ang sinasabi mo eh. Uy, naisip ko nga pala, Jewel. Ano? Mag-outing tayo sa birthday nating dalawa. Saan? Baka mag-inuman kayong magpipinsan, ha, Pearl, Jewel? Huwag kayong lulusong sa dagat na lasing, ha? Ay, grabe naman to si Papa, oh. Ano kala mo naman sa amin, mga lasenggo't lasenga? Uy, pinaalalahanan ko lang kayo. Pa, huwag kayong mag-alala. Mag-iingat kami. Jewel, Pa? mag-enjoy ka, ha? Opo. Ay, bakit kaya si Jewel ang sinasabihan na mag-enjoy? Paano naman pala ako? Oo, kahit hindi kita sabihan, alam kong mag-i-enjoy ka dahil extrovert ka. Itong kambal mo masyadong introvert. Mas nag-i-enjoy yan kapag nasa kwarto lang. Narito lang sa bahay. Pa, mag-i-enjoy ako. Promise. Ang ganda ng dagat na ito, no? Ang lalaki nga lang ng alon. To, tingnan mo. May maganda dun sa kabilang cottage. Ha? Asan? Ayun mo. Yung nakasuot ng bulaklaking palda. Hoy! Nico! Alam ko kung sino binapasokan mo. Grabe. O hindi ako mambuboso, ha? Tinuturo ko lang dito. Palusot ka pa eh. Buti pa, lumusong na tayo sa dagat. Tara na. Teka, asan si Jewel? Jewel! Tara na! Sama ka na! Ina, kayo na lang. Ano ka ba? Sumama ka na. Hindi ako marunong lumangoy. Kahit na! Doon ka lang naman sa mababaw na party. Sige na nga. Oo talaga, oh. Bira na nga tayo makalabas ng ganito eh. Kasi panay na lang tayo trabaho ngayon eh. At saka, nag-promise ka kay Papa, narinig ko kanina na mag-e-enjoy ka. Oo na. Tara! Oh, doon muna kami ni Miko sa may part na yon, ha? Jewel, diyan ka lang sa mababaw, ha? May didiskartehan lang akong 6. Sige. Jewel! Ano, okay ka lang dyan? Okay lang. Good. Ang sarap ng tubig dagat. Ang ganda na... Tulong! Tulungan niyo ako! Pinagpalikat ako! Ay, si Pearl. Tulong! Hindi. Sino Miko? Miko! Toto! Miko! Hindi nila ako naririnig. Si Pearl, kailangan ko siyang tulungan. Sandali! Pupunta ako dyan sa'yo. Malalim ng tubig. Lumulubog na si Pearl. Pearl! Abutin mo ang kamay ko! Oh! Abutin mo ang kamay ko! Hawakan mo ang kamay ko! Buti naman, nagising ka na. Ma, buhay pa ba ako? Ay, oo naman. Buhay ka. Kala ko mamatay na ako. Ako ba? Kala ko malulunod na ako. Naman. Teka, si Jewel. Ma, si Jewel. Siya nagligtas sa akin. Ma,
Mama! Bakit ko umiiyak? Pearl, wala na. Wala na yung kakambal mo. Wala na si Jewel. Ano sinasabi mo? Teka, binabangot na naman ba ako? Bangungot ba ito? Sandali, magigising din ako maya-maya. Gigisingin ako ni Jewel. Hindi ito bangungot. Totoo ito. Wala na kakambal mo. Hindi! Paano? Bakit? Bakit, Ma? Hindi pwede mamatay si Jewel. Kambal kami. Hindi niya ako pwedeng ipapag-isa. Hindi pwede. Ma! Ma! Sabihin mo, bangungot lang ito. Bangungot lang ito. Jewel! Jewel, ba't nandyan ka? Dapat ako ang nandyan. Hindi ko. Hindi ko dapat dinawala. Pearl, huminahong ka. Kasalanan ko. Kasalanan kong lahat. Kung hindi ko siya pinilit na maligo ng araw na yun, hindi sana siya nalunod. Sana ako nawala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung naririnig ka pa ni Jewel, masasaktan siya. Sinigip ka niya kahit alam niyang maaari siyang mapahamak. Ganon kahalaga ang buhay mo para sa kanya, Pearl. Pero paano na ako, Pa? Paano na ako? Wala na akong kapatid. Wala na ang kakambal ko. Pearl, ilang araw ka nang hindi kumakain na maayos. Hindi ka rin pumapasok sa trabaho. Hanggang kailan ka ba ganyan? Sabihin niyo sa akin, Ma. Paano ako babangon? Paano ako magtatrabaho? Kung ganitong hindi ko kayang tumingin sa salamin. Hindi ko kayang tingnan ang sarili ko. Dahil nakikita ko si Jewel. Magkamukha kami. At kapag nakikita ko ang sarili ko, naaalala ko siya. At ang pagkawala niya dahil sa akin. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Huwag mong patuloy na sisihin ang sarili mo sa nangyari sa kanya. Patawarin mo na ang sarili mo, Pearl. Paano? Paano, Ma? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Isipin mo na lang, iniligtas ka ni Jewel. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong igapos sa nakaraan ng kasalukuyan, Pearl. Pero, Ma, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Jewel, kumusta ka na dyan? Sana masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Sayang, hindi mo makikilala ang bago kong girlfriend, Jewel. Ayos lang, Jewel. Hindi naman maganda eh. Mas maganda pa rin tayo. Maganda to, Jewel. Promise, tiyak magugustuhan mo siya. Jewel, nagdala kami ng sequence. Paborito mo tong laro, di ba?
Pero ni minsan, di tayo nanalo dito. Paano? Hindi ka nga marunong. Ha? Huwag kayong magtalo rito sa harap ng puntod ni Jewel. Ano ba kayo? Para kayong mga bata. Ito kasing si Pearl. Oh, Jewel, tulungan mo ako ngayon, ha? Dapat akong mananalo. Oh, bakit, Miko? Kahit pala hindi umiimik si Jewel noon, ramdam na ramdam pa rin natin ang kawalan niya. Oh, ano ba yan? Akala ko ba masaya lang tayo ngayon? Buti na lang, nandito ka, Pearl. Ngayon, para kang dalawang tao na nabubuhay sa isang katawan. Ikaw at si Jewel. Kahit mahirap at masakit, gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang buhay ko na labis na pinahalagahan ni Jewel. Ilang taon bago ko natanggap ang pagkawala ni Jewel at matagal din bago ko tuluyang natanggap na wala akong kasalanan sa nangyari. Hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay. Masakit, ngunit sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking mukha na halos walang pinagkaiba sa kanya, naalala ko kung gaano ko dapat pahalagahan ang mga araw na ipinagkait sa kanya, ngunit hindi ipinagdamot sa akin ng Diyos. Ako po si Pearl, at ito ang aking buhay. Ang pagpapatawad sa ibang tao ay higit na mas madaling gawin kaysa sa pagpapatawad sa ating mga sarili. Madalas, mas malupit tayo sa ating mga sarili. Ngunit sa huli, kailangan nating maunawaan na hindi natin hawak ang ating kapalaran, maging ang takbo ng buhay ng ating mga minamahal. Mga nagsikanap: Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi, Yonel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Pearl. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong marinig na kapupulutan ng aral sa buhay. At ito ay ilalakad ni Kayla. Mahirap ang buhay namin sa probinsya. Yun ang dahilan kaya pumanaw ang aking ama nang hindi na ipapagamot. Kaya naman nang mapunta ako sa Maynila, ay ginawa ko ang lahat upang makaahon sa kahirapan. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Wala na tayong bahay, anak. Sinira ng bagyo. Nay, huwag na po kayong umiyak. Lagi na lang po kayong iyak ng iyak. Bago mapano na kayo na. Paano na tayo ngayon, anak? Ano? Kuya Melchor! Si Kayla, Bakit ka na pa rito? Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Kaya nang gumanda na yung panahon, nagpunta na kaagad ako dito. Dinalang ko kayo ng groceries, oh. At saka ito, kunin niyo po inayo. Para saan ang perang yan? Paggawa po ninyo ang nasira nating bahay. Yung mas maayos, para hindi na kayo bahain pa. Total, ayaw niyo naman sumama sa akin sa Maynila, eh. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Nay, Kailangan nyo, Nay. Para makaalis kayo dito sa evacuation center. Ayaw namin ng perang galing sa masama. Kung hindi niyo pa rin ako mapatawad sa ginagawa ko, isipin niyo na lang na
na ibang tao ang tumutulong sa inyo. Pero pakiusap, tanggapin niyo na ito, Nay. Para makaalis kayo sa miserableng lugar na ito. Nay, kunin na po natin. Baka magkasakit pa kayo pag nagtagal tayo dito. Kunin mo na, Kuya. At ang sobra dyan, gamitin mo sa pagbubukas ng kahit maliit na negosyo para may pagkakitaan ka. Buti na lang pala, Kayla. Naroon ang Kuya Melchor mo. May kumuha doon sa tulong mo. Oo nga, Sheila. Kung si Inay lang, baka hindi niya kunin ang mga ibinigay ko. Arte naman kasi ni Aling Lota. Dapat nga matuwa siya eh. Dahil asenso na yung buhay mo ngayon. At nakakatulong ka pa sa kanila. Iba kasi si Inay eh. Mahalaga sa kanya ang dangal ng babae. Ay, nako. Buti na lang hindi ka katulad niya. Dahil mahalaga sa akin ang magkaroon ng maginhawang buhay. Ay, siya nga pala. Kumusta na kayo nung pinakilala ko sa'yo? Si Roman? Hoy, mayaman pala talaga siya, Sheila. Mas rich kaysa kay Greg ko. Kaya alam mo, hindi ko na siya pinakawalampal. Ibig mo sabihin, kayo na? Tama. At balak niya na akong ibahay. Ha? Ay, paano na si Greg? At yung apartment na inuupahan niya para sa'yo? No, Carla. You're kidding. I'm sorry, Greg. Pero hindi ako nagbibiro. Tinatapos ko na yung relasyon natin. Pero bakit? Anong pagkukulang ko? Lahat naman ang gusto mo binibigay ko. Marami kang kulang. Hindi mo ako maibili ng bahay at kotse. Gusto ko meron ako ng mga yun, ano? Ibibili rin kita, Kayla. Just give me enough time para makaipon. Ay, naku, pasensya na. Pero nakapagpasya na ako. Aalis na ako dito. Tinatapos ko ng lahat sa atin. Walang yakap. Ano ko sinumpal? Manggagamit ka. User! Hoy, Greg. Ginamit mo rin ako, ah. Nagpasarap pa rin sa akin. Kaya patas lang tayo. Hayop ka. Huwag mo kong sasaktan ulit. Dahil hindi ako mangingimim patayin ka. May baril ka? Tama! At gagamitin ko ito kapag pinigilan at sinaktan mo pa ako. Come on. Huh? Oh, huh? Uh-huh. What can you say about our house, honey? Beautiful, Roman. Ang laki. At kumpleto pa sa mamahaling mga gamit. Totoo. At lahat ito'y para sa'yo. Huh? Talaga bang akin na ang bahay na ito? Oh, sabi. At inilagay ko na ito sa pangalan mo, ha? Oh. Yes, pati na rin ang binili kong kotse para sa'yo. Para maniwala ka, ito ang mga papeles. Yan, tingnan mo. Basahin mo. Basahin mo mabuti. Oh, diba? pangalan ko nga. Oh, Oh, thank you so much, honey. Bait mo talaga. dahil maligaya ako sa'yo, Kayla. Magkaligayang hindi ko naramdaman sa mga naging babae ko, ha? At Kayla. lalo kitang paliligayahin. Pangako yan. Nay, kumain na po tayo. Handa na hapunan. Sige na. Mauna ka na, Melchor. Ano po ba iniisip niyo? Gawa na itong bahay natin.
Ayos na rin ang kita ng pwesto natin sa palengke. Oo. Pero ang kapatid mo, hindi na tayo kinumusta mula nung huli niyang punta. Kasi nga ho, galit kayo sa kanya eh. Melchor, gusto ko lang naman magbagong buhay na siya. Halak natural lang yun sa magulang. Nahangarin niya ang kabutihan ng kanyang anak. Nay, hangad ko rin na mapaayos si Kyla. Kaya nga, sinisikap kong sinupin ang ibinigay niya. Para kung maisipan niyang bumalik dito, meron din siyang maaaring pagkakitaan. Sana mangyari na yon, Melchor. Iwan na sana lang ng iyong kapatid ang pakikiapit. Grabe! Bonggacious ka na talaga, best friend. Lahat ng suot mo, mamahalin. Imported. Siyempre. Bili yata sa akin ito ni Romano. Nasa Hong Kong kami. Ang swerte mo talaga sa kanya. Ikaw, kumusta na kayo nagka-live-in mo? Nako! Iniwan ko na. Kuripot. Dapat talagang iwan ang ganon. Sayang naman ang ganda natin kung kurips ang magiging partner natin. Correct. Kaya nga naghahanap ako ngayon ng tulad ni Roman. Oh, thank you so much, honey. Salamat naman at nagustuhan mo. Ang husay mo talagang pumili. Alam na alam mo ang gusto kong alahas. Oh, kailangan. Siyempre naman. Importante kaya yata sa akin, ha? Kailan mo naman ako isasama uli sa abroad? Ay, huwag ka mainip, ha? Magpapalipas muna tayo ng konting panahon lang naman, Kayla. Medyo kasi nakakahalata na ang asawa ko, ha? Ganun ba? Oo nga eh. Sana kasi, iwan mo na siya. Kayla. Para sa akin ka na lang. Promise. Lahat gagawin ko para maging maligayang maligaya ka. Don't worry, ha? Darating din ang panahon yun, honey. Oo. Ang ganda talaga nitong alahas. Napasalubong sa akin ni Roman. Tiyak na mahal na naman ito tulad ng iba niyang binili para sa akin. Hindi talaga ako nagkamali ng pagsama sa kanya. At pag-iwan naman kay Greg. Kaya lang, matagal na hindi makakapunta rito si Roman dahil na rin sa girera niyang asawa. Di bale, kompleto naman ang allowance ko. Mabuti nga, makapagpapahinga ako sa paggalaw niya sa akin. May tao. Kabukas nga muna. Naglalabas si Nene. Oo, nariyan na. Siguro si Sheila to. Sino? Bakit nakatakip ang mukha mo? May patalim ka. Bakit? Anong kailangan mo? Bakit mo? Best friend. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Medyo masakit. May ang sugat ko, Sheila. 2 beses yung saksak na ginawa sa'yo. Pwera pa yung mga hiwang ginawa sa mukha mo.
Nakakatakot yung nangyari sa'yo. Sinira ng taong yun ang mukha ko. At nanganib pa ang buhay mo. Mabuti na lang. Nasakluluhan ka agad ng katulong mo. Siya bang tumawag sa'yo? Oo. Kung wala yung katulong ko, baka napatay na ako ng taong yun, Sheila. Sama niya. Pinapangit niyo ako. Gusto niya pa akong patayin. Sino kayang gumawa niyan? Hindi kaya ang asawa ni Roman? O kaya si Greg? Kasi pareho silang may galit sa'yo. Hindi ko alam. May takip ang mukha niya. Kaya hindi ko siya nakilala. O, anong ngayon ang balak mo? Iiwan ko na si Roman. Sheila, pwede kaya makisuyo ako sa'yo? Oo naman. Ikaw pa. Best friend kita. Sabihin mo, anong gusto mong gawin? Kayla, pinuntahan kami ni Sheila. Kaya nalaman namin ang nangyari sa'yo. Kuya, Nay, pinagsasaksak ako. At sinadyang lagyan ng mga hiwa ang mukha ko. Nakilala mo ba ang gumawa sa iyo niyan? Hindi po. May takip ang mukha niya. Malamang may malaking galit sa'yong gumawa niyan. Tiyak yun, Kuya. Dahil marami akong sinaktan. Maabot lang ang ginawang pangarap ko. Marahil, paraan na rin ito ng Diyos upang makita mo ang iyong pagkakamali at magbago ka, anak. Tama po kayo, Inay. Ngayon, hindi ko na po sasayangin ng pangalawang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. Tunay na sa pagkakadapa ng tao, pamilya pa rin niya ang aalalay sa kanya upang makabangon muli. Ito ang ginawa sa akin ni na Inay at Kuya. Ngayon, kahit hindi na tulad ng dati ang mukha ko, ay masasabi ko namang mas payapa ang buhay ko ngayon. Ako si Kayla, dating mapaglaro sa pag-ibig. At ito ang aking buhay. Ang yaman na buhat sa kasamaan ay naghahatid sa tao sa kapahamakan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Junel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Kayla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang dalagang nagtagumpay sa buhay dahil sa pagsisikap ng kanyang masipag na ina. Siya ay si
Tiray. Labandera ang nanay ko pero hindi ko siya kinakahiya dahil maliban sa palaging malinis ng suot kong damit, alam kong ginagawa niya ang lahat para igapang kami at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaya ako naman, walang ibang ginawa noong kabataan ko kundi ang ipagtanggol siya sa mga taong nagmamaliit sa kanya. Bakit? Bakit mukha mo? Ano tong nalaman ko? Napakilala mo dun sa nanay ko, alila nyo, ha? Eh bakit? Totoo naman, di ba? Kapatid siya ng papa mo! Kaya tsahin mo yung nanay ko! Wala akong pake kung ano ko pa siya. Basta ang alam ko, labandera namin siya. /Ali. Ah, di pala, ha? Ha? Ano? Mayaman lang naman kayo kasi nagnanakaw ng pera sa bangko ng nanay mo! Ano? Oh, di ba? Hindi magnanakaw si Mama. Ano hindi? Nanakaw si Mama. Aray ko, ba't ba ako sinilo ka? Walang iya! Ano yung kalbuin ka lang? Tama na sabi! Siya ang nagsimula, sir. Huwag mo akong sigawan, Anet. Ay, ako naman talaga nagsimula. Kasi yung bunga niyan, kung ano-ano kasinungalingan na sinasabi. Tama na sabi. Ano ba kayong dalawa? Hindi ba magpinsan kayo? Palagi na lang kayo nag-aaway. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kaklase nyo? Hindi na kayo mga bata. 18 anyos na kayo. Eh, palaga namang si Tiray ang nauuna, sir. Siya ang may kasalanan. Eh, sir, Ay, nako. kung kayo nasa katayuan ko, hindi niyo ba pagtatanggol ang nanay mo? Oh, matutuwa ba kayong tawagin yung nanay mo ng pinsan mong alila? Ay, nasa na respeto doon. Walang patutunguhan ang usapang ito. Ang mabuti pa, papuntahin nyo rito mga magulang nyo, ha? At sila ang kakausapin ko. Tiray! Asan si Tiray? Tiray! Tawagan na nanay mo. Bakit po, Nay? Halika nga rito. Bakit po? Ikaw talaga. Aray ko, hindi ako kurutin sa kilikili. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang nakikipag-away kay Naning. Buwan-buwan na lang kami pinapatawag ng Chuminandro mo sa eskwelahan. Dahil rambol ang kayo na rambulon. Nauubos na ang pasensya ko sa'yo. Ikaw talaga bata ka. Ha? Tay! Oo. Wala akong kinalaman dyan, ha? Huwag mo ko idadamay dyan, Tiray. Hindi ba sabi ko sa'yo, Nay? Ayoko minamalit kayo ng pamilya nila. Eh kung ayaw mo minamaliit tayo, mag-aral ka mabuti. Yun. Hindi yung panay ang pakikipag-away mo sa pinsan mo. Hindi ko siya pinsan. Ay, Kayo nga, hindi niya tinuturing na tsahin eh. Sabi nila, alila niya kayo. oy, Tiray, isa pa! Tatamaan ka na talaga sa akin. Kahit pa ipagtanggol mo pa na ipagtanggol, hindi magbabago yung katotohanan. Labandera nanay mo! Laura, bakit nagkaganito ang mga damit ko? Eh bakit kuya? Ay, ano? Naman dyan. Ay, sus, pasensya na kuya. Ay, akin na. Reremedyohan ko. Abay, ayusin mo ang paglalaba. Maglalaba ka na nga lang eh. Buti kung hindi mahal ang bili ko dyan sa mga damit ko. Branded pa naman ang mga yan. Eh, hindi na mauulit. Hindi ko naman kasi alam na nagmamansya pala yung isang damit. Magdadahilan ka pa eh. Buti hindi yung uniforme ni Jenna yung naman dyan. Ayusin mo. Ba, binabayaran kita rito. Kung ganyan ka magservisyo, maghahanap na lang ako ng ibang labandera. Ikaw nga ang kinuha ko para makatulong na rin ako sa iyo. Eh, oo na kuya, hindi na mauulit. Pasensya na.
Nay. Ay, Chong! Nandyan na si Naning? Oo. Pinakita niya na yung grades niya sa inyo? Bakit? Meron na ba? Opo! Kaya nga, dito na ako dumiretso bago pa ako umuwi sa bahay. Kasi papakita ko kay nanay, tapon ako sa klase. Ganun ba? Opo. Baka po nahihiya si Naning napakita sa inyo yung grades niya. Kasi alam ko meron siya isang bagsak. Math. Sige po, Chong! Naling! Naling! Tiray! Yes? Bakit sinabi mo kay Papa na may failing grades ako, ha? Ay, bakit wala ba? Akala ko kasi meron eh. Sinungaling ka! Ngayon, alam mo ng pakiramdam kapag may sinasabi na hindi totoo tungkol sa iyo ibang tao? Ano, masarap pa pakiramdam mo? Teray! Ay! Ay! Talagang, dito pa kayo sa tabi ng kalsada nagdadaldalan, ha? Magsiuwi na ka kayo! Makikita mo! Ano? Ano makikita ko, ha? Teray! Ikaw talaga! Gumaganti lang naman ako tayo eh. Aaway Tsaka, naman. gusto ko lang siyang inggitin. Kasi, kahit na labandera lang nanay ko, ako naman ang pinakamatalino sa klase namin. Sir, sorry talaga. Bigyan niyo pa ako ng extension. Nanette, nung isang buwan pa ang last submission yan. Ba't ba hindi ka nakapag-submit? Sorry po talaga. Panay ka kasi lakwatsa kasama ng mga barkada mo. Hindi naman, sir. Palagi ko namang sinasabi sa inyo na kung gusto nyong makapagtapos kayo ng pag-aaral, magsikap kayo. Abay, sayang ang pagtatrabaho ng inyong mga magulang para sa inyo. Okay, kapag hindi ka nakapag-submit bukas ng alas 10 ng umaga, ha? Wala na. Bagsak ka na. Sir! Sir! Nako, lagot ako kay Papa. Bakit? Ano yun? Ano ka dyan? Huwag mo ko tatarayan. Baka di mo alam. Ako ang may pinakamataas na grade sa project na ito. At kaya kitang tulungan para makapag-submit ka bukas. At bakit mo naman ako tutulungan, Naber? Siyempre, mabait ako. Ayoko nga. Kaya ko to. Sigurado ka? Oo, kaya ko to. Sige ka. Madaling magbagong isip ko. Mabuti naman, nagkakasundo na kayo ngayon ni Naning. Mabait lang talaga ang anak nyo, Nay. Ang sabihin mo, naawa ka kay Naning. Kasi alam mong magagalit sa kanya ang tsuminandro mo kapag nalamang may bagsak siya. O, di ba? Pwede. Mabuti yan, Tiray. Hindi naman ako itinuturo ng Chuminandro mo na kapatid niya, kundi isang labandera lamang ng mga damit nila. Pero wag mong gagawin yung kay Naning. At sa iba mo pang pinsan, kulang tayo sa material na bagay. Pero ang pagyamanin natin ay ang kabutihan ng puso. Noted po yan, Nay. Sabi ko nga, magpapakabait na talaga ako. Basta, sikapin yung magkakapatid na magkaroon ng maayos na buhay. Yun lang ang pangarap namin para sa inyo. Hindi nyo naman kailangan maging mayaman. Ang gusto lang namin, makita kayong kumakain ng 3 beses sa isang araw at may maayos na bahay na tinitirhan. Yun lang ay sapat na. Kuya, dito mo na lang ipwesto ang terasa, ha? Dito mo gawin. Ay, Chong Minandro. Mukhang malapit na matapos tong bahay niyo. Ay, opo, konting kembot pa. Ang nanay mo. Kasama po si tatay. Namimili ng ilalagay naming sofa rito. Ay, napadaan ho kayo. Ay, oo. Kasama ko ang tiyang mo. May binisita kami. Si Naning po, kumusta? Ay, yun. May asawa na. May apo na nga kami ng tiyang mo. Talaga ho? Eh, ikaw. Kailan mo bibigyan ng apo si Nora? Next question, Chong.
Tapos din sa wakas, Salamat sa inyo ng mga kapatid mo, Tiray. Hindi ko akalaing mararanasan kong tumira sa ganitong kagandang bahay. Oo nga. palasyo sanang papatayo namin para sa inyo ni tatay eh. Kaso, mag-aasawa na raw si kuya. Ay, naku, wala na akong mahihiling pa. Nakapagpahinga na rin sa wakas sa mga kamay ko sa kakukusot ng mga damit. Naalala ko na naman nung nakikipagsabunutan pa itong anak mo kay Naning. Kasi tinatawag ka raw na alila. Tay naman, huwag nyo nang paalala. Nahihiya ako sa sarili ko kapag naaalala ko pa yan eh. Kung makipag-away ka nun, Diyos ko! Buwan-buwan ako pinapatawag sa eskwelahan nyo. Tapos, sinasabi mo pang kaya mayaman si Naning kasi nagnanakaw ng pera sa bangkong mama niya. Oo, tingnan mo. Tapos ngayon, sa bangko ako nagtatrabaho. Oh. Ano na pagtanto mo? Na hindi pala pwedeng basta-basta lang magnakaw sa bangko. Pero nagkabati rin kayo ni Naning, di ba? Oo, pupuntahan ko nga po siya mamaya, Nay. Binyag daw ng panganay nila, ay kinukuha akong ninang. Talaga? Oo. Ikaw, kailan ka naman magpapabinyag, Tiray? Ay naman, huwag na natin pag-usapan yan. Pinagtatawanan na lang namin ngayon yung mga nakaraang panahon. Noong napakasimple pa ng buhay at napakahirap ang hanapin ang pera. Ganun pa man, mula noon hanggang ngayon, hindi ako nagsisisi na nagkaroon ako ng inang labandera dahil siyang nagturo sa amin kung paano magsikap at pahalagahan ang bawat sentimong aming kinikita ngayon. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Tiray at ito ang aking buhay. Ipinanganak mang mahirap, basta ang tao ay magsisikap. Maaabot at maaabot niya ang kanyang pangarap. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Tiray. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ginang na inilaan ang buhay at piniling magpakasakit para sa mga taong kahit hindi niya kadugo. Siya ay si Loida. Magulo ang pagsasama namin ni Ador dahil sa kanyang mga bisyong nakasanayan na niya mula pa ng kanyang pagka-teenager. Siguro, ang magulong sitwasyon din sa pagitan namin ang dahilan kung bakit 2 beses akong nakunan ng magkasunod. Hanggang sa hindi na ako nagdalang tao pa. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit hindi ako makawala sa klase ng isang pagsasamang hayagan ko namang nakikita ang mga problema. Pero nananatili akong bulag at manhid. Huwag niyo po akong paampun. Magpapabay na po ako. Ako po, Tay. Mabait naman po ako eh. Paampong ko kahit na kanino. Ipaampong mo! Teka. Bakit? Nasaan bang nanay nila? Pareho na nga sumama sa ibang lalaki. Ang problema, pareho rin nilang itinambak sa akin ng mga leche ito.
Ang mabuti pa, Oh, ibigay mo na lang sa akin ng mga anak mo. Ako na lang aampun sa kanila. o di ikaw. Sige, ikaw na. Total, mahilig ka namang magpakabayani eh. Pero itong pakatandaan mo, ha, Lloyda, ha? Huwag na huwag mo kong oobligahin tungkol sa mga batang yan. Dahil tatamaan ka sa akin. Ha? Ay, Sige. Adi, Ryan, huwag niyong kalilimutan kunin dito sa mesa yung mga baon yung pagkain ha, para sa tanghalian bago kayo pumasok sa trabaho. Iba na, Roida. Sinabi ko na po sa inyo, huwag na kayong mag-abalang magluto ng babaunin ko. Dahil libre po ang tanghalian namin sa kantin ng ospital. Ako rin po, Inay Loida. May libreng meal din po sa opisina. Pero babaunin ko na rin ngayon yung inahandaan nyo para naman hindi masayang ang pagod nyo. O siya, sige na, sige na. Kunin niyo na rito sa mesa at ilagay niyo na sa mga dala niyong eco bag. Para, makapasok na kayo sa mga trabaho niyo. Tanghali na, oh. Oo. Sige po, kukunin ko na rin po yung para sa akin. Sige po, Ay. alis na kami, Nay Loida. Teka, sandali. Oo. May ipakikiusap sana ako sa inyong dalawa. Yung kay Itay po, kung tungkol po sa kanya na naman ay pakikiusap ninyo, pasensya na po. Pero hindi ko po magagawang batiin si Itay. Sakali makasalubong ko siya sa labas, Nay Loida. Ang sa akin lang, magmano man lang sana kayo sa tatay niyo kapag nakita niyo siya sa labas. Sinubukan ko naman pong magmano minsan. Pero hindi po niya inabot ang kamay niya. Tinalikuran po ako. Kaya naisip ko, bakit pa ba ako magmamano sa kanya? Ang titigas din ang loob ng mga anak mo, Nodor. Pero noon, nakita ka nila nandito sa tindahan, pero nilampasan ka lang. Ako ba muli nila ng patigasan ng loob? Ubra pa sila sa akin? Mga professional na kasi. Kaya siyempre, mataas na rin ang lipad ng mga... Wala akong pakialam. Kahit gaano pa kataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Wala pa silang napapatunayan sa buhay, kaya huwag silang magmalaki. Lalo na sa akin. Bakit? Magiging tao ba sila kung di dahil sa akin? Hoy! Abi! Ano ba? Walang hindi kita tinatawag, ha? Bakit ba kasi, Tay? Wala naman tayong dapat pag-usapan, di ba? Kumadrola ka, di ba? Ikatanong ko lang sa'yo kung ano ang proseso ng panganganak doon sa public hospital na pinagdudutihan mo. Kabuanan na nga kasi nitong si Alexa. Nambuntis na naman pala kayo. Oh, Talaga hindi na kayo titigil, no? Ginawa niyo ng bisyo ang pambubuntis sa kung sino-sino babae. teka. Sandali. Bakit magsalita itong anak mo, Adora? No. Hoy, hindi ako basta-basta babae lang, ha? Receptionist ako sa beer house na pinapasukan ko. Huwag kang ano! Sandali, tumigil kayo! At ikaw, ate, hindi ko hinihingi ang opinion mo sa mga nangyayari sa buhay ko. Nagtanong lang ako sa'yo, pero kung ayaw mo kaming tulungan, edi wag! Ang hirap sa inyo, Tay. Dito pa kayo nagkakalat sa sarili ninyong lugar. Sana man lang sa ibang lugar nyo dali niya pagka-immoral ninyo. Hoy! Minimenos mo na naman ba pagkatao ko? Loko. Ha? Baka akala mo, hindi kita kayang ingod-ngod dyan sa kalsadang yan. Gusto mo? Sandali lang, Alexa. Ito Ikaw, ate, masyado ka matalim magsalita. Hindi mo na ako nirespeto bilang iyong ama. Kaya tama lang ang desisyon kong ipamigay ka noon dahil lalaki ka lang palang isang walang kwentang tao.
mapagsalitaan ng masakit ang sariling ama. Pero hindi na nga ako nakapagpigil. Lalo na nang parang pinagmamalaki pa niya yung kasama niya buntis na babae. Ako kasi, Adi, iniwasan ko talaga makasalubong si Itay eh. Minsan kasing hindi ako nakaiwas sa kanya. Sinumbatan niya ako. Kung bakit marketing daw ang kinuha kong kurso. Kung nagpulis daw ako, baka nagkakamal na raw ako ng pera ngayon. Kumusalita siya. Parang siya ang nagpaaral sa atin. May gana pa siya magdikta. Samantalang wala naman siya naiambag sa pagtataguyod sa atin ni Inay Loida. Kaya nga maipapayo ko sa'yo kapag nakita mong makakasalubong mo siya o magkikita kayo sa labas, umiwas ka na. Umiba ka na ng daan para hindi na kayo magkainkwentro pa. Ako naman, Ador! Hindi ka na naman ba papasada ng taxi? Abi, igugutumin mo ba kami nitong batang nasa tiyan ko? Ha? Isa pa mga anak na ako! Ay, wala na yung kapera-pera ni Isingko! Ano ba? Hindi ko nga kayang dalhin ang katawan ko. Ano? Umiikot na ang tingin ko. Arte mo? Sala susukal. Huwag mo umahan dyan, ha? Kagabi lang singlaks ka pa ng kalabaw. Paningalaknak mo ng anak, di ba? Alexa, Ano? totoo ang sinasabi ko. Arte-arte mo dyan. Umiikot na ang paligid ko. Nagdidilim na Ikaw magdrama dyan! ang palingin ko. Hindi ko na Ay, kaya. napatagal. Ay! Ador! Naku, bisit na itong bumaho ka nga dyan! Ay, hindi ka pwede mamatay! Hindi ka pwede mamatay dyan dahil may pananagutan ka pa sa akin dyan! Mga anak pa ako! Bago nasabi! Ador! Hindi ko na kinuha ang bangkay niya. Ayoko na rin makipagtalo pa sa babaeng yun. Pera lang naman ang habol ng babae yun sa burol ni Itay. Pero tiyak na sa pagpapalibing, guguluhin pa rin tayo ng babae niyo sa mga gastusin. Eh, hindi naman natin pwedeng pabayaan si Itay. May nabili na akong lupa sa sementeryo. Maliliit pa kayo nang maipundar ko yun. Sinamantala ko ang kalakasan ng pagtitinda ko ng isda noon sa palengke. Pagkahiwalay man kami, pinaghandaan ko talaga ang ganitong mga sitwasyon sa pagtanda namin ng tatay nyo. Sa pagkamatay ni Itay, pare-pareho na tayong lumaya mula sa mga panliligalig niya. Lalo na po kayo, Nay Loida. Oh. Kayo ang unang-unang lumaya mula sa mga sakit ng loob na ipinadanas niya sa inyo. Nalulungkot ako dahil magkakahiwa-hiwalay tayo. Pero sino ba ako para hadlangan ng mga pangarap nyo? Karapatan niyong buuin ang sarili-sarili niyong mga buhay para na rin sa kinabukasan nyo. Sayang po kasi yung pagkakataon sa malaking ospital na yun sa Riyadh. Nangangailangan sila ng mga kumadrona. Kaya nga po tuwan-tuwa ako nang matanggap ang application ko doon eh. Ako naman po, nang matanggap ang application ko sa isang malaking food chain sa Dubai, hindi ko na rin po pinalampas. Sineryoso ko na rin po dahil ayoko rin sayangin ang pagkakataon. Pero wag po kayo mag-alala, Nay Loida. Kahit malayo na kami ni Ryan sa inyo, palagi po namin kayong tatawagan. At saka regular po kami magpapadala ng pera sa inyo para sa mga pangailangan ninyo. Oo, pangako po namin yan ni Adi, Inay Loida. Hindi namin kayo pababayaan. Dahil ng mga panahon nangangailangan kami ng isang ina, hindi ninyo ipinagkait sa amin ang inyong kalinga at pagmamahal. Basta huwag niyong kalilimutang tumawag sa Diyos at laging magpapasalamat sa Kanya. Saan man kayo naroroon. Dahil sa Kanya pa rin nagmumula kung ano man ang mga biyayang tinatamasa niyo ngayon. Tila isang mahabang misyon sa buhay ko ang natapos.
Mula sa pagsagip ko kina Adi at Ryan sa walang direksyong buhay na naranasan nila kay Ador, hanggang sa mahabang taon ng muling pagbuo sa kanilang mga pagkatao, mula pa rin sa mapapait na karanasan. Hindi naman ako nabigo kina Adi at Ryan. Napalaki ko silang mabubuting individual na marunong ding magbalik ng kabutihan sa kanilang kapwa. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakalimot sa kanilang pangakong saan man sila makarating, ako pa rin ang kaisa-isa nilang ina na itinuturing. Ako si Loida at ito ang aking buhay. Hindi na susukat sa dugo ang pagiging isang magkapamilya. Higit sa lahat, hindi ito hadlang para magsakripisyo at maghandog ng kalinga at pagmamahal. Dahil pag-ibig ang sukatan ng paglingap sa kapwa. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Julie Gaspi, Pinel Benjamin, Phil Cruz at Jenaline de la Cruz sa papel na Loida. Naglapat na angkop na tunog Jerry Mutial. Sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant I'm Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na sa huli ay natagpuan din ang matagal ng paghahanap sa kanyang sarili. Siya ay si Tisay. Lumaki akong pasalin-salin sa pakikitira sa mga kamag-anak at kaibigan. Dahil datnat panawan ako kung saan-saan ang aking ina. Dahil na rin sa pakikipagrelasyon niya kung kani-kanino. Ang tanging alam ko sa aking pagkatao, Amerikano daw yung tatay ko. Kaya binansagan akong Tisay. Aminin ko, pinanindigan ko ang isang magulo at walang patutunguhang buhay. Sino ba ito kung makakatuloy? Halos magba na yung pinto. Sandali! Nariyan na! Hola, Chang! Oh, Tisay! Si Chang talaga, oh. Bakit naman parang nakakita kayo ng multo pagkakita sa akin? Akala nga kasi namin ni Dodi, patay ka na eh. Naisipin mo, 15 taon nang hindi ka nagpaparamdam. Pagkatapos, bigla ka na lamang susulpot nito. Teka, bago niyo ako singhalan, papasukin niyo muna ako. Ang haba ng biniyahe ko, no? Hanggang dito, para lang makita ko kayo. Pagkatapos, dadaktakan niyo agad ako. Kaya ang tanong, anong masamang hangin ang nagtaboy sa iyo rito, Aber? Si Chang talaga? Kung magsalita. Tahimik na nga kasi ang buhay namin ni Dodi mula nang mawala ka. Eh ngayon, kung bumalik ka lamang dito para maghasig na naman ang mga kamuritan mo, ang mabuti pa, bumalik ka na lamang sa pinanggalingan mo. Nandito na palang lahat sa mga papel na naprint mo ang mga gagastusin natin sa panganganak mo. Oo, 85,000 hanggang 90,000 pesos nga sabi ng OB-GYN ko. Ang mahalaga, Helen, makaraos ka sa panganganak mo ng maayos. Pati ang baby natin. Lumabas sana ng malusog. Yan din ang palagi kong hinihiling sa nasa itaas, Daniel. Huwag kang mag-alala. Sa mga oras na nasa trabaho ka, ako nang bahala kay Helen. Maraming salamat po, Itay. Ang totoo po, malaking tulong po ang pagtanggap nyo sa paanyaya naming dumito muna kayo. Hanggat nasa ganyang kalagayan si Helen. Excited nga ako na makita kagad ang magiging apo ko. Kailangan akong unang makakita sa kanya kapag isinilang na siya sa maliwanag. Ano sabi mo, Tisay?
Nagbalik ka rito para lang ituloy ang dati pa ninyong relasyon ni Daniel? Para namang hindi mo alam na wala kami naging closure ni Daniel. Nagkahiwalay kami ng ganun-ganun lang. Ha? Hangal ka ba? Ha? 15 taon na ang nakararaan. Oh, Ano man yung pinagtapusan ng relasyon nyo noon ni Daniel, yun na yun. Isa pa may asawa na yung tao. At magkakaanak na. Kaya huwag mo lang guloy ng buhay niya. o ano naman kung may asawa na siya? Mas exciting kaya yun. Lalo na kung may pangangailangan siyang hindi na ibibigay ng asawa niya. Oh. Buisit talaga to. Gusto ko na tuloy maniwala sa sinasabi ni Inay. Ano? Na may sakit ka nga sa pag-iisip eh. Huh? Pero hanggat humihinga ka pa, pwede ba magbago ka na? Sus. Ang gulo-gulo na ng mundo. Huwag mo lang dagdagan pa ng mga bulok mong katwiran. Daniel! Daniel! Oh, Isay? Ikaw ba yan? O naman! Bakit? May iba ba bang tisay na kilala ka bukod sa akin? Malamang wala na nga. Teka, kumusta ka na? Mukhang lalo ka naging tisay ah. Sinabi mo pa. O ikaw, kumusta ka rin? Heto, non-uniform personnel ako sa malapit na presinto rito sa atin. Kagagali ko nga lang sa trabaho nang makita mo ako. Papauwi na ako. Ganun? Uy, tara muna dun. Dun, chat muna tayo. Ha? Celebration ng muli natin pagkikita. Nako, tiyak na hihintay na ako ng misis ko. Kabuanan na kasi niya ngayon. Kaya kailangan palagi akong makauwi ng maaga. Sabi sa akin ni Dodi, teacher yung napangasawa mo, di ba? Oo, si Helen. O paano? Nagmamadali na ako. Teka lang, Daniel. Alam mo ba kung bakit ako nagbalik? Di ba nagkahiwalay tayo noon nang walang dahilan, nang wala ring paalaman? Pero sa loob ng 15 taon, hindi natin pagkikita at pagkakalayo, hindi ako bumitaw sa relasyon natin. Mahal na mahal pa rin kita. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Isay, imposible na yan sinasabi mo. Sa loob ng 15 taong lumipas, marami na nagbago. At saka, mga bata pa tayo noon. Nadala lang tayo ng ating kapusukan. Kaya pwede ba umalis ka sa pagkakayakap mo sa akin? Ba? Baka may makakita pa sa atin dito eh. At kung ano pang isipin nila. Bakit? Natatakot ka bang mapatunayan sa sarili mo? Mahal mo pa rin ako, ha? Halikan mo ko, Daniel. Halikan mo ko tulad noon kapag nagtatago tayo sa dilim. Ang akala ko noon, kung hindi na sumisipot dito yan si Tisay, mawawalan na tayo ng problema sa kanya. Hanggang ngayon ba naman tumanda siya? Dalahin ba natin yung tigas ng tuktok niya? Hindi lang po tayo may problema sa kanya, Nay. Si Daniel, siya ang may mas malaking problema sa pagbabalik dito ni Tisay. Anong ibig mong sabihin? Nagbanta po si Tisay na sisirain niya ang pagsasama ni na Daniel at Helen. Kahit daw po sa anong paraan, aagawin niya si Daniel sa asawa nito. Nasisirada talaga ng ulang babae niya, no? Pati yung mga taong walang kinalaman sa pagre-rebelde niya sa buhay. Guguluhin niya. Ang sabi ko, Helen, hiwalayan mo si Daniel. Mahirap bang intindihin yun? Teka, sino ka ba? At bakit pinahihiwalay mo ko sa asawa ko? Nobya ako ni Daniel. Kahit pag bali-baligtarin mong mundo, ako ang naunang minahal niya kaysa sa'yo. Kaya akin ang lahat ng karapatan sa pagmamahal niya. Pasensya na, pero wala akong alam sa mga sinasabi mo. Makakaalis ka na. Ganun, ha? Nagbobobobo ka pa, ha? Akala ko ba teacher ka? Bakit kailangan mo make up, ha? Diba? Parang Ano? tiso ko! Maawa ka sa sanggol na dinadala ko! Bibigyan lang kita. Aalis ka dito sa lugar na to. Ngayon din. Huwag na huwag ka magpapakita kay Daniel kahit kailan. At kapag hindi mo ginawa yun, isisilid ko kayong dalawa sa sako ng pinagbubuntis mo. Huwag mo akong ismulin, ha? Kaya kong gawin yung sinabi ko. Sinambalan mo ako, Daniel? Sagad na sa buto ang kuwalang hiyaan mo. Bakit pati ang asawa ko?
Bakit pati ang magiging anak ko, dinamay mo sa kawalan mo ng katinuan? Alam mo bang nasa ospital ngayon ang asawa ko? Dahil nakararanas siya ng preterm labor. Dahil sa ginawa mong pagsugod sa kanya sa bahay namin. Bakit mo sa akin sinisisi yun? Kung talagang makukunan yon, di good news. Wala ka ng pananagutan sa kanya. Wala nang hadlang sa ating dalawa, di ba? Anong klaseng tao ka? Oh, Bakit wala kang hinangad kung hindi ang kabiguan ng kapwa mo? Wala kang kwentang tao! Napakasama mo! ikaw ang hindi makaunawa, Daniel. Bakit pinagdurusa mo ako ng ganito? Gusto ko lang umamot sa'yo ng pagmamahal. Bakit ang damot mo? Kawalan ba sa pagkatao mo kung mamahalin mo ako? Kung isasama mo ako sa iyong mga pangarap? Mabuti na lang, walang masamang nangyari sa asawa ni Daniel at sa pinagbubuntis niya. Paano kung mayroon? Di pati kami ni Dodi, wala mukhang ihaharap sa mag-asawa. Bakit ganun, Cham? Bakit ang damot ng mundo sa akin? Buong buhay ko, puro pagtanggi ng mga tao nasa paligid ko na naranasan ko. Ikaw ang maramot sa sarili mo para mamulat sa mga bagay-bagay, Tisay. Ikinulong mo ang sarili mo sa mga maling paninindigan na nakalakhan mo. Iwan mo na ang anino ng nakaraan ng nanay mo. Magbago ka para sa sarili mo. Lalo na sa mga tao nagmamalasakit sa iyo. Isay, pasensya ka na pero hindi kita mahaharap. Marami kasi akong paperworks dito ngayon sa opisina. Huwag ka mag-alala. Dumaan lang ako dito para magpaalam at para humingi na rin ng kapatawaran sa naging panggugulo ko sa buhay niyo mag-asawa. Siguro, wag mo na ring isipin yun. Kalimutan na natin yun. Nakaraos naman sa maayos na panganak si Helen. At pasensya ka na rin dahil naging emotional ako. Nasaktan kita. At napagsalitaan din kita ng masakit. Kung may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Yung pangyayaring yun ang nagmulat sa akin mula sa aking mga kapangasan. Masyado akong naging makasarili. Muli, hinihingi kong kapatawaran ninyong mag-asawa, Daniel. Hindi ko na kayo guguluhin. Kahit kailan. Ako man, Tisay. Kahit pa noong nagkahiwalay tayo ng mga bata pa tayo, wala naman akong dinasal kung hindi ang mapanuto ang buhay mo. Sana sa pagkakataong ito, magkaroon ka na ng kapanatagan sa mga bagay na gusto mong tahakin. Maraming salamat, Daniel. Napakabuti mo. Sige, aalis na ako. Kailangan makaabot ako sa oras ng pag-alis ng bus papuntang Olongapo. Nag-text na nga si Inay. Hihintayin niya ako doon. Mag-iingat ka palagi. At kumusta na rin sa nanay mo? Mag-iingat kayong dalawa. Nakakarating sa kanya. Salamat. Maraming salamat. Hindi ko maipaliwanag pero ang huling pag-uusap namin na yon ni Daniel ang siyang nagbigay ng tuldo para ipaglaban ko pa rin ang isang maling damdamin na ayokong pakawalan. Sa ngayon, magkasama na kaming namumuhay ni Inay dito sa Olongapo, nangungupahan sa isang maliit na kwarto, samantalang sinisino pang isang maliit na kainan. Maayos na ang lahat sa pagitan namin ni Inay. Ako si Tisay at ito ang aking buhay. Sa puso ng isang tao, nagaganap ang tunay na pagbabago na lumilikha ng kaibahan sa ating mga buhay. Kung minsan,
kailangan nating tanungin ang ating mga sarili para sa mas pagnanais pa nating pagbabago patungo sa mas makabubuti. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Phil Cruz, Leonel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Tisay. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.